Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking buong buhay at propesyon ay inilaan sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng karanasan, marami na akong nakitang kwento ng kalakasan, karunungan, at maging ng mga hamon na kaakibat ng pagtanda. Naisip niyo na po ba kung bakit minsan ay nakakaramdam kayo ng pamamanhid sa inyong mga paa pagkatapos ng ilang gawain? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilang mga ehersisyong karaniwan at sinasabi ng marami na malusog ay maaaring palihim na nagpapalala ng inyong pamamanhid? Maaaring iniisip ninyo na ito'y simpleng epekto lang ng edad o isang maliit na abala. Pero, ang katotohanan, maaari nitong unti-unting nakawin ang inyong kalayaan, itaas ang panganib ng pagkahulog, at dahan-dahang sinisira ang inyong mga ugat o nerves. Alam ko po mula sa aking karanasan na hindi lahat ng ehersisyo ay mabuti, lalo na para sa atin habang tumatanda. Bilang isang taong nakasaksi na sa maraming dekada ng paglalakbay sa buhay, nais kong kausapin ang aking mga kapwa senior, kayong mga nasa edad 60, 70 at pataas pa ng direkta at may buong katapatan. Sa yugtong ito ng ating buhay, kailangan nating pangalagaan ang natitira nating lakas at kakayahang kumilos. Ang unang hakbang para diyan ay ang pag-alam kung anong mga ehersisyo ang dapat iwasan. Halina't ating talakayin ng diretso ang 5 ehersisyo na tahimik na nakakaapekto sa inyong mga paa at sa inyong kinabukasan. Ngunit bago tayo magsimula, kung hindi nyo pa po nagagawa, inaanyayahan ko kayong i-click ang subscribe button at i-activate ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang payong pangkalusugan na sadyang para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-type ang numero 1 sa comment section. Kung hindi naman maaari kayong mag-type ng 0 para ipaalam sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang mga material na para sa inyo. Una, ang stationary bicycle. Ang una sa ating listahan ay ang paggamit ng stationary bicycle, lalo na ang mga recumbent bike. Para sa maraming nakatatanda, ang stationary bike ay isang komportable at ligtas na paraan upang mag-ehersisyo sa loob ng bahay nang walang panganib na matumba. Dahil sa malambot nitong pedal at may sandalan para sa likod, ang recumbent bike ay tila perpektong pagpipilian para sa mga kasukasuan na may edad na. Habang tayo ay nakaupo at nagpepedal, kinukumbinsi natin ang ating sarili na tayo ay gumagawa ng isang bagay na mabuti para sa ating kalusugan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa mismong kaginhawaang ito nagtatago ang panganib? Madalas nating hindi napapansin na ang matagal na paggamit ng mga kagamitang ito ay naglalagay ng presyon sa ilan sa mga pinakasensitibong ugat sa ating ibabang bahagi ng katawan. Partikular dito ang sciatic nerve, ang malaking ugat na tumatakbo mula sa ibabang bahagi ng ating gulugod, pababa sa ating balakang at hanggang sa ating mga paa. Kapag ang ugat na ito ay naiipit o naiirita hindi magtatagal, ay mararamdaman ninyo ang pamilyar na tingling o pamamanhid sa dulo ng inyong mga daliri sa paa o sa talampakan. Ang isang maliit na sensasyon ay maaaring unti-unting lumaki at maging isang bagay na mas mapanganib.
tulad ng pagkasira ng ugat na lumalala sa paglipas ng panahon. Ito ay unti-unting magnanakaw sa inyong kumpiyansa, balanse at pakiramdam. Pamamanhid sa mga nakatatanda, ngunit hindi po diyan nagtatapos ang lahat. Ang pangmatagalang paggamit ng stationary bike ay maaaring makaputol sa mahalagang daloy ng dugo patungo sa ibabang bahagi ng mga binti. Ito ay lalong nagpapalala at nagpapatagal ng pamamanhid sa mga senior na mayroon ding diabetes, mahinang sirkulasyon o mga problema sa gulugod. Ang pamamanhid ay hindi lamang isang simpleng discomfort. Ito ay isang sintomas na mayroong mali sa inyong katawan. At higit pa rito, kapag ang ating mga paa ay namamanhid, hindi tayo makatugon ng maayos, hindi tayo makalakad ng tama, at hindi natin maramdaman ang presyon o sakit. Lumilikha ito ng perpektong sitwasyon para sa mga aksidente, pagkahulog, at isang serye ng mga problema sa kalusugan kung saan maaaring hindi na tayo makabawi ng mabilis. May mga nakilala akong mga kaibigan tulad ni Mang Tonyo, isang malakas, atletiko at determinadong tao. Napunta siya sa isang rehabilitation center dahil lamang sa isang simpleng dahilan: ang kanyang paa ay hindi na gumana. Hindi na niya maramdaman ang gilid ng hagdanan, ang dulo ng banig o ang gilid ng kalsada. Bakit? Dahil binaliwala niya ang mga babalang sintomas ng pamamanhid. Dahil nagpatuloy siya sa paggawa ng mga ehersisyong palihim na kumikitil sa kanyang lakas. Hindi ko po layunin na takutin kayo, mahal kong mambabasa. Ang layunin nito ay marahan, ngunit mariing gisingin kayo. Huwag ninyong maliitin ang karunungan ng inyong katawan. Kapag ito'y bumubulong sa pamamagitan ng pamamanhid sa mga daliri ng paa, ito ay humihingi ng pagbabago, hindi ng paglaban. Ang susunod na tanong ay, ano pa bang mga bagay ang ginagawa natin sa ating sarili nang hindi natin namamalayan? Baka magulat kayo sa susunod na karaniwang ehersisyo na sa halip na sa inyong mga paa ay sa inyong gulugod naglalagay ng presyon. Suriin natin ito ng mas malapitan. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin na natin ang punto bilang 2. Ikalawa, mga forward bend at toe touch. Ang pagyuko pasulong at pag-abot sa mga daliri ng paa o toe touches ay tila simple at hindi nakakapinsala sa unang tingin. Minsan itinuturing pa itong kapaki-pakinabang, isang bagay na ginagawa mo na mula pa noong bata ka na tila nakakatulong upang mapanatili ang iyong flexibility at paluwagin ang iyong katawan. Tayong lahat ay hinihikayat na manatiling flexible habang tumatanda, at marami sa atin ang sumusunod sa payong ito, iniisip na ang araw-araw na pagyuko ay makakatulong na maiwasan ang paninigas ng katawan. Para sa mga senior, gayunpaman, ang katotohanan ay mas masalimuot at sa totoo lang, mas mapanganib. Habang tayo'y tumatanda, ang ating gulugod ay hindi na kasing flexible tulad ng dati. Ang mga disc sa ibabang bahagi ng likod ay natutuyo, ang espasyo sa pagitan ng mga buto ng gulugod vertebrae ay kumikipot, at ang mga ugat ay mas madaling maipit o makompres. Kapag yumuyuko ka ng mabilis,
o umaabot pasulong sa isang malalim na toe touch, lalo na kung hindi ka suportado ng maayos, inilalagay mo ang iyong ibabang gulugod sa isang delikadong posisyon. Sa sandaling iyon, maaaring pakiramdam mo ay isa itong masarap na stretch. Ngunit ang totoong nangyayari ay maaaring naiipit ang mga ugat sa iyong gulugod, ang mga ugat na siyang kumokontrol sa pakiramdam sa iyong mga binti, bukong-bukong at paa. Ang pagkaipit na ito ay hindi palaging sumisigaw sa sakit. May mga pagkakataong ito ay tahimik, isang bahagyang buzzing sensation lang sa paa, isang kakaibang pamamanhid sa mga daliri, o ang pakiramdam na parang lumalakad ka sa ibabaw ng bulak. At kapag nagsimula na ang pamamanhid na iyan, maaari itong maging isang paulit-ulit na bisita. May mga kilala akong lalaki at babae tulad ni Aling Carmen na sinimulan ang kanilang araw sa karaniwang pag-uunat. Pagkatapos ng ilang linggo o buwan, natuklasan nilang hindi na nila maramdaman ng maayos ang kanilang mga paa. Ang nagsimula bilang isang simpleng routine ay naging sanhi ng pangmatagalang pinsala sa ugat. Ang partikular na nakakabahala ay ang kadalian kung paanong ang ganitong uri ng pinsala ay hindi napapansin. Ang pamamanhid ay madalas na isinasantabi bilang isang senyales lamang ng hindi magandang sirkulasyon. Sinasabi natin sa ating sarili na ito ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ang mga forward bend na ito ay nanganganib sa iyong kalayaan. Isang maling pag-unat o bahagyang maling pagkahanay lamang ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa gulugod na nakakaapekto sa buong katawan. Sinasabi ko ito upang magbigay proteksyon, hindi para manakot. Kapag ikaw ay higit sa isdam, kailangan mo ng katatagan, hindi ng stress. Bawat aktibidad ay dapat magbigay sa iyo ng benepisyo, hindi lamang simpleng pag-uunat. Ang iyong likod ay nangangailangan ng mas maingat na pagtrato dahil hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, isipin ninyo kung ang isang simpleng pag-abot sa daliri ng paa ay maaaring magdulot ng pinsala sa ugat, ano pa kaya ang magagawa ng paulit-ulit na pagtalon at pagbagsak sa matitigas na sahig sa inyong mga paa? Totoo ito, lalo na kung hindi mo kayang makita ang mga babalang sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Sabay-sabay nating tuklasin ang susunod na nakatagong panganib. Ikatlo, step aerobics, high impact aerobics at jumping jacks. May isang panahon sa ating buhay kung saan naramdaman nating tayo'y malakas at puno ng buhay habang mabilis tayong kumikilos, pinagpapawisan ng husto at tumatalon ng mataas. Lumaki tayo sa isang panahon kung saan ang paggalaw ay ipinagdiriwang. Keep moving and stay youthful. Ang madalas na payo na may mga jazzercise lessons, step workouts, at mga palabas sa TV na nag-aalok ng matatapang na pangako at masisiglang musika. Gayunpaman, walang nagbabala sa atin noon na ang mismong mga paggalaw na ating itinaguyod noong kabataan ay maaaring maging tahimik na mapanira sa ating pagtanda. Kapag ikaw ay higit sa iskini ang mga high-impact na aktibidad tulad ng step aerobics o jumping jacks, ay maaaring maging lubhang nakapipinsala. Ito ay partikular na totoo. Kung meron ka ng neuropathy pamamanhid sa paa o numinipis na mga fat pad sa talampakan ng iyong mga paa, sa bawat pagtalon
at matigas na paglapag, isang shock o biglaang puwersa ang dumadaloy mula sa mga paa, paakyat sa mga tuhod at malalim sa gulugod. Ang mga pagtama na ito ay maaaring magresulta sa tinatawag na micro-damage, maliliit na pinsala na naiipon sa paglipas ng panahon sa mga ugat na mahina na. Ginagawa nitong mas mapanganib at permanente ang pamamanhid. Ang pinakamalungkot na bahagi ay maraming mga senior ang sumusunod sa mga rutine na ito dahil sa pag-asa at disiplina. Binaliwala nila ang kanilang sakit sa pag-asang manatiling malakas, ngunit maaaring sila ay nagdudulot ng pinsalang hindi na maaayos. May isang babae akong nakilala, si Aling Rosario, nasa huling bahagi na ng kanyang 70s. Siya ay masigla, dedikado at dumadalo sa isang group aerobics class 3 beses sa isang linggo. Sabi niya, ayokong bumagal. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang mawalan ng pakiramdam sa kanyang mga daliri sa paa. Sumunod ang kawalan ng balanse. Ang pamamanhid ay unti-unting lumalala at sumunod ang pagkahulog. Lahat dahil hindi niya namalayan na ang bawat ehersisyo dahil sa mabilis at martilyong mga hakbang na iyon ay nagpapahina sa kanyang pundasyon. Kita ninyo, ang mga ehersisyong ito ay hindi naman agad-agad na mapanganib. Ang pamamanhid ay unti-unting lumalala. Ang katawan ay umaangkop sa discomfort, itinatago ito at kinukumbinsi tayong magpatuloy. Ngunit kapag binaliwala natin ang mga pahiwatig ng masakit na kasukasuan o nangingilabot na mga paa, nawawala sa atin ang pagkakataong pangalagaan ang kung ano ang gumagana pa. At kapag nawala na ang ating mga pandama, maging ang pagtawid lang sa kusina ay nagiging mapanganib. Mahalaga ang pananatiling aktibo, ngunit ang ating mga paraan ng paggalaw ay kailangang magbago. Sa halip na saktan tayo, ang paggalaw ngayon ay dapat na nagpapagaling sa atin. Kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang pagpukpok ng inyong mga paa sa sahig, isipin ang mga kahihinatnan ng pagtayo sa isang binti, pagpapanatili ng posisyon at pagpuwersa sa inyong paa na suportahan ang bigat ng inyong buong katawan. Ang susunod na ehersisyo ay maaaring ang nakakabagabag sa lahat sa kabila ng elegante nitong itsura. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, magpatuloy tayo sa punto bilang 4, ika-4. Tree pose, warrior pose, at iba pang matagal na nakatayong yoga poses. Ang yoga ay matagal nang ipinagbubunyi dahil sa mga nakakakalma at nakapagpapagaling nitong epekto. Para sa maraming matatanda, ito ang perpektong pagsasanib ng paggalaw at kamalayan, isang banayad na paraan ng pananatiling konektado sa katawan. Totoo nga, ang yoga ay may mga benepisyong terapeutiko. Gayunpaman, hindi lahat ng yoga pose ay angkop para sa mga katawang may edad na, lalo na ang mga nangangailangan ng pagtayo sa isang paa sa loob ng mahabang panahon. Kahit na may maganda silang itsura, ang mga pose tulad ng warrior pose o tree pose ay maaaring palihim na maging mga bitag para sa mga taong mayroon ng pamamanhid sa paa o kawalan ng katatagan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pagtayo sa isa sa mga posisyong ito sa loob ng matagal na panahon
na sinusuportahan ang lahat ng iyong bigat sa isang paa ay naglalagay ng karagdagang diin sa maliliit at madalas na mahinang mga ugat sa iyong mga bukong-bukong at paa. Para sa isang taong nasa edad 60 o 70, lalo na kung meron na siyang arthritis o neuropathy, ito ay isang siguradong paraan upang palalain ang pamamanhid. Ito ay higit pa sa simpleng pagkawala ng iyong balanse. Ito ay tungkol sa pag-agaw ng oxygen sa iyong mga ugat, pag-overload sa kanila, at pagdudulot sa kanila na mag-malfunction. At kapag sumuko na ang mga ugat, ang pakiramdam sa iyong mga paa ay kumukupas na parang isang papalubog na ilaw. Ang sahig sa ilalim mo ay nagsisimulang maging kakaiba at hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa lakas lamang. Minsan nakilala ko si Mang Cesar, isang dedikado at ipinagmamalaking retiradong bumbero na nagsanay ng yoga upang bumalik sa forma. Eksperto siya sa lahat ng mga poses. Gayunpaman, ang kanyang kanang paa ay unti-unting nagsimulang mamanhid dahil sa tahimik na pagod mula sa pagpapanatili ng mga naturang nakatayong posisyon sa loob ng mahabang panahon. Sa kalaunan, nawalan siya ng kakayahang maramdaman ang sahig habang naglalakad. Isang maling hakbang sa gilid ng kalsada ang nagpabago sa kanyang buhay, isang bali sa balakang ilang buwan ng rehabilitasyon, at ang masaklap na katotohanan na ang posisyong dating nagbigay sa kanya ng lakas ay siya palang naglantad sa mga limitasyon ng kanyang katawan. Habang tayo'y tumatanda, ang balanse ay nagiging sagrado. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan nating isakripisyo ang ating kalusugan upang mapanatili ito. May mga mas ligtas na paraan para malinang ang katatagan na isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa ating mga kasukasuan, ugat at daloy ng dugo. Ang yoga ay hindi masama para sa iyo. Kailangan lang nating iakma ito upang umangkop sa yugto ng buhay na kinaroroonan natin. Ang pagtayo ng ligtas ay higit na mas mahalaga kaysa sa pagtayo ng matangkad. Ngayon, paano naman ang isang ehersisyo na ginagawa ng karamihan sa atin nang hindi nag-iisip? Kung ang mga tahimik na postura ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kalusugan ng iyong ugat, ano pa kaya ang paglalakad? 5, mahabang paglalakad. Habang suot ang hindi angkop na sapatos. Paglalakad. Tila ito ang pinakasimple at pinakaligtas na uri ng ehersisyo. Pinupuri ito ng mga wellness articles, inirerekomenda ng mga doktor, at marami sa atin ang ginagawa itong pang-araw-araw na gawain. Habang isinusuot natin ang ating sapatos, kinukumbinsi natin ang ating sarili na inaalagaan natin ang ating mga isip, kasukasuan at puso. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na kahit isang bagay na kasing simple at natural ng paglalakad, ang simpleng paglalagay ng isang paa sa harap ng isa, ay maaaring maging mapanganib kung hindi tayo maingat sa kung paano, saan, at higit sa lahat, kung ano ang ating tinatapakan. Ang istruktura ng ating mga paa ay nag-iiba sa pagtanda. Ang mga arko ay maaaring bumagsak. Ang maliliit na ugat sa ating mga paa ay maaaring maging mas sensitibo o mas masahol pa, maaaring magsimulang mamatay, at ang mga fat pad na dating nagsisilbing unan sa bawat hakbang
ay nagsisimulang numipis. Ang paglalakad ng malalayong distansya ng walang angkop na sapatos-sapatos na nagbibigay ng sapat na cushioning suporta sa arko at sapat na lapad sa bahagi ng daliri ay hindi lamang nag-iimbita ng discomfort kundi lumilikha rin ng mga kondisyon para sa unti-unting pinsala sa ugat. Ang tibial at plantar nerves na tumatakbo sa kahabaan ng talampakan at papunta sa mga daliri ay partikular na madaling maipit dahil sa hindi tamang sapatos. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong pagkaipit ay nagdudulot ng pamamanhid, pangingilabot, at ang nakakabahalang pakiramdam na ang iyong mga paa ay hindi konektado sa natitirang bahagi ng iyong katawan. Ang paulit-ulit na stress ng paglalakad sa matitigas na semento, hindi pantay na mga bangketa o madulas na sahig ay nagpapalala sa iritasyon ng ugat, pamamaga at pagkawala ng balanse. Mayroon akong kapitbahay, si Mang Elias, isang mabait na Ginoo sa kanyang unang bahagi ng 80s. Tuwing umaga, umulan man o umaraw, magkasama kaming naglalakad. Suot niya ang mga sneaker na pag-aari niya sa loob ng maraming taon. Naniniwalang komportable ang mga ito at gamay na niya. Gayunpaman, ang pamamanhid sa kanyang mga paa ay unti-unting lumala. Isang araw, nakaapak siya ng isang maliit na bato, ngunit hindi niya ito namalayan. Hindi niya nakita ang paltos na nabubuo mula sa tahi ng sapatos na tumatama sa kanyang sakong. Nang humingi siya ng medical na atensyon, ang isang maliit na hiwa ay naging isang malubhang impeksyon. Nasaktan siya hindi dahil sa paglalakad mismo, kundi dahil sa hindi protektadong paglalakad. Kita nyo, ligtas lamang maglakad kapag ang iyong mga pandama ay buo at ang iyong mga paa ay maayos na sinusuportahan. Kapag ang pamamanhid ay pumasok, hindi lamang pakiramdam ang kinukuha nito. Kinukuha nito ang ating kamalayan na siyang nagpapanatili sa ating tuwid ligtas at may kontrol. Kaya bago ka lumabas, bukas isipin kung ang iyong sapatos ay tumutulong sa iyo o palihim kang sinasaktan. Maaaring tinatanong ninyo ngayon ang inyong sarili, ngayong natuklasan na natin ang mga nakatagong panganib na ito, ano ang maaari nating gawin ng ligtas? Posible pa bang mapanatili ang ating lakas, kakayahang umangkop at balanse nang hindi isinasapanganib ang mga bahagi ng ating sarili na pinaka-inaasahan natin? Halina't suriin natin ang mga ehersisyo na tunay na gumagalang at sumusuporta sa tumatandang katawan. Kung gayon, ano ang dapat ninyong gawin? Normal po na makaramdam ng pag-aalinlangan, marahil ay pagkadismaya pa nga pagkatapos malaman ang tungkol sa mga ehersisyong maaaring nakakasira sa inyong mga ugat at paa. Kung hindi ako dapat sumakay sa aking bisikleta, mag-unat tumalon o kahit maglakad ng masyadong matagal, ano pa ang dapat kong gawin? Siguro po sa inyo, marami pa kayong magagawa. Ang pananatiling aktibo ay hindi sapat. Kailangan ninyo ring kumilos ng matalino at may habag para sa katawan na pinaghirapan ninyong buuin sa loob ng maraming taon. Sa kabanatang ito ng ating buhay, hindi na natin kailangang patunayan ang ating lakas. Ito ay tungkol sa pagpili ng ehersisyo na nagpaparangal sa karunungan at pagiging sensitibo ng isang tumatandang katawan. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga aktibidad
na sumusuporta sa halip na sumusubok sa iyong mga ugat, na nagpapasigla sa iyong mga kasukasuan sa halip na pagurin ang mga ito. Tiyak na maaari ninyong matanggap ang ganoong uri ng pangangalaga dahil karapat-dapat kayo rito. Una, yakapin ang isang banayad at suportadong estilo ng paggalaw. Halimbawa, ang chair yoga o yoga sa silya ay nagbibigay daan sa iyo na mag-unat at huminga ng malalim ng hindi pinipilit ang iyong mga paa o gulugod. Nagbibigay ito ng mas maluwag na pakiramdam sa ating katawan at isang mas kalmadong nervous system na kailangan nating lahat. Bilang alternatibo, isaalang-alang ang mga ehersisyo sa tubig tulad ng water aerobics o paglangoy. Ang tubig ay tumutulong na suportahan ang iyong bigat, bawasan ang sakit sa kasukasuan, at mapabuti ang sirkulasyon nang hindi naglalagay ng labis na diin sa iyong mga paa. Ito ay kabilang sa mga pinakaligtas at nakapagpapasiglang uri ng ehersisyo para sa mga nakatatanda. Kahit na ang isang mabilis na pang-araw-araw na paglalakad ng 10 o 15 minuto ay maaaring maging terapeutiko basta't nakasuot ka ng angkop na sapatos na akma sa iyong mga paa ng maayos at nagbibigay ng sapat na suporta. Hindi lamang malambot na sapatos, kundi sapatos na partikular na ginawa para sa mga paa ng nakatatanda. Kahit na hindi mo agad mapansin ang pagkakaiba, nararamdaman ito ng iyong katawan. Pagkatapos nariyan ang Tai Chi, isang banayad na ehersisyo na nagpapabuti sa panloob na kapayapaan, balanse at koordinasyon. Simpleng maingat na paggalaw, walang pagpukpok o pagtalon. May mga taong nasa kanilang 80s na natakot na hindi na nila maibabalik ang kanilang kumpiyansa, ang nagsimulang magsanay ng Tai Chi at unti-unting bumalik ang kanilang tiwala sa sarili. Higit sa lahat, pakinggan ang iyong katawan sa lahat ng oras. Ang layunin ay mag-ingat, hindi magpilit. Kung may pagdududa, kumonsulta sa isang physical therapist na may kaalaman tungkol sa mga pangangailangan ng mga senior citizen. Maaari silang lumikha ng isang plano batay sa iyong mga layunin at kondisyon. Ang layunin ng paggalaw ngayon ay hindi na tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong katawan para sa marami pang taon na darating. Piliin natin ang mga pisikal na aktibidad na gumagalang sa ating mga tumatandang katawan, nagpoprotekta sa ating mga ugat, at nagbibigay sa atin ng regalo ng ligtas na kalayaan. Huling salita, isang mensahe mula sa inyong doktor. Marami akong natutunan habang ako'y tumatanda kasama ng aking mga pasyente. Itinuro nito sa akin ang kahalagahan ng pagiging naroroon, ang kagandahan ng pagbagal, at ang tahimik na lakas ng karunungan. Ngunit marahil, isa ito sa mga mapagkumbabang bagay na itinuro sa akin ng pagtanda. Ang ating katawan ay palaging makikipag-usap sa atin. Sa simula ay bubulong ito ng marahan. Kung babaliwalain natin, magsasalita ito ng mas malakas. Ang kakaibang pangingilabot sa inyong mga paa, ang mapurol na sakit sa inyong ibabang likod pagkatapos mag-unat, o ang pagkawala ng balanse na parang pagiging malamya, hindi po iyan dahil sa katandaan lamang. Iyan ay ang inyong katawan na tumatapik sa inyong balikat na nagsasabing, matagal na kitang dinadala.
Pakiusap, alagaan mo naman ako. Kita nyo, noong tayo ay mas bata pa, hindi natin inisip kapag pinipilit natin ang sarili sa kabila ng sakit. Hindi dahil hindi tayo nakakaramdam ng sakit, kundi dahil inakala nating ang lakas ay nangangahulugang pagwawalang bahala rito. Tumatakbo tayo ng mas mabilis, tumatalon ng mas mataas at nagbubuhat ng mas mabigat. Naniniwala tayong ang resilience o katatagan ay ang kakayahang tiisin ang hirap. Ngunit ngayon ang katatagan ay may ibang kahulugan. Ito ay nasa ating kakayahang tanggapin, umangkop at parangalan ang katawan na ipinagkaloob sa atin sa kabila ng patuloy nitong pagbabago. Sa aking mahigit 30 taon bilang doktor ng mga nakatatanda, nasaksihan ko na ang paglipas ng mga panahon at ang pagbagsak ng mga malalakas na tao. Hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil hindi nila napansin ang tahimik na pinsalang idinudulot sa kanilang mga ugat, paa, at balanse. Hindi nila alam dahil walang nagsabi sa kanila. Ngayong nabuhay ako ng sapat upang makita ang katotohanan sa likod ng lahat, sinasabi ko ito sa inyo hindi bilang isang tagapagsanay o simpleng doktor, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Ang paggalaw ay mahalaga pa rin. Ngunit ang paggalaw ngayon ay dapat magmula sa isang lugar ng intensyon, hindi ng intensidad. Kahit na hinahangad ito ng ating mga katawan, wala na tayong kailangang patunayan. Sa ngayon, dapat nating protektahan kung ano ang natitira, pananatilihin ang kalayaan na ating pinahahalagahan at unahin ang kaligtasan kaysa sa pawis. Pakiusap, huwag ninyong baliwalain kung nakaranas na kayo ng pamamanhid sa paa pagkatapos ng isang biyahe sa bisikleta, paglalakad o pag-uunat. Kapag nararamdaman ninyo ang pamamanhid, iyon ay ang inyong mga ugat na bumubulong na mayroong hindi tama. Ang pagwawalang bahala rito ngayon ay maaaring humantong sa isang bagay na mas malubha bukas. Kaya't bagaman hindi ito dapat katakutan, ito ay isang bagay na dapat igalang. Ngayon, itinuturing ko ang aking mga paa bilang mga tahimik na kasama na sumama sa akin sa bawat paglalakbay sa buhay, hindi lamang mga instrumento na tumutulong sa aking makalibot. Sinuportahan nila ako sa pag-ibig, kalungkutan, kagalakan at sakit. Sila ay tumakbo na dapa sumayaw at nanatiling hindi gumagalaw sa pagkamangha. Ngayon sila ay karapat-dapat sa habag. Karapat-dapat sila sa mga sapatos na akma, mga ehersisyong nakapagpapanumbalik at isang bilis na nagpaparangal sa mga taong kanilang pinaglingkuran. Ganoon din ang sa inyo. Mayroong isang tiyak na dignidad sa pagbagal, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. May mga pakinabang sa pagpili ng mga aktibidad na nagbibigay ng isang bagay, pabalik isang bagay na nagtatagal, isang bagay na nakapagpapanumbalik sa halip na pilitin kang magtrabaho ng mas mahirap. Sa yugtong ito ng buhay, hindi ito tungkol sa paggawa ng kung ano ang dati mong ginagawa. Ngayon ito ay tungkol sa paggawa ng kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Maaaring mga hulugan ito ng paglalakad ng mas kaunti, ngunit mas matalino, pag-uunat ng mas kaunti, ngunit mas maingat, at pagpapalit ng iyong mga dating gawi sa mga nagpapanatiling ligtas sa iyong mga paa, malayo sa iyong mga alalahanin, at matatag ang iyong balanse. Ang iyong kinabukasan
ay maaari mo pa ring hubugin. Mayroon ka pa ring mahahalagang pagpipilian. Mayroon kang pagpipilian na pigilan ang pamamanhid na maging isang bagay na mas mapanganib. Hindi mo kailangang maghintay ng isang pagkahulog o bali para matutunan ang aral. Bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, mabagal man may tulong o sa loob ng isang pool, ay gumagawa ng isang pahayag. Kaya maaari kang magsimula ng dahan-dahan, ngunit may layunin. Mahalaga pa rin sa akin ang katawang ito. Pinahahalagahan ko pa rin ang buhay na ito. May tiwala pa rin ako sa hinaharap. Kaya mula sa isang senior patungo sa isa pa, alagaan ninyo ang inyong mga paa. Sila ay higit pa sa inyong pundasyon. Sila ang nagsisilbing ugnayan sa pagitan ninyo at ng lahat ng inyong natitirang mga patutunguhan. At hayaan ninyong tiyakin ko sa inyo na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang inyong tinatahak na direksyon. Laging may oras para gumawa ng pagbabago. Hindi pa huli para magbigay ng masusing pansin sa inyong katawan. At higit sa lahat, hindi pa huli para magpatuloy ng may karunungan sa halip na hindi sigurado kung saan pupunta. Piliin ang mas banayad na landas. Magugulat kayo kung gaano kalakas ang pakiramdam nito. Isang mahalagang aral sa buhay. Mula kay Dr. Santos. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang pagtanda ay hindi isang pangungusap ng paghina, kundi isang imbitasyon sa karunungan. Ang tunay na lakas sa ating mga ginintuang taon ay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis tayo makatakbo o kung gaano kabigat ang ating kayang buhatin, kundi sa kung gaano natin kagaling pakinggan, igalang, at alagaan ang katawan na nagdala sa atin sa napakahabang paglalakbay. Ang pag-iingat ngayon ay hindi pagsuko. Ito ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa bawat araw na darating. Ang layunin ng mga aral na ito ay upang hikayatin kayong mamuhay ng lubusan at tunay. Ikagagalak kong marinig ang inyong mga saloobin. Ngayon, mag-isip sandali pagkatapos ay ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan na nais ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanan ito, tulungan natin ang isa't isa. Mangyaring mag-iwan ng numero 11 sa mga komento kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi malugod kayong tinatanggap na mag-iwan ng komento na may 00, ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang mga video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at ibahagi ang aming mga video sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Nagpapasalamat ako sa inyong panonood at umaasa akong masisiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa inyong nakikitang nararapat.